Hoy, Udang! Bunganga mo, magsisimula ka na naman. Naku, pigil-pigilan mo yung bunganga mo. Ang hilig-hilig mo talaga manilip sa iba, eh, no? Ala, ang sasabihin ko lang po sana, wag lang siya tumulad sa iba natin yung pag-away. Wag dun tulad-tulad si Bibang. Iyon sasabihin ko sana. Naku, never kung gagawin niya. Kita nyo naman, no? Kahit wala ako gaano views. Never ako nakikisali sa mga ganyan-ganyan. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po sa inyong harapan ang pinakamagandang reactor sa walat ng lupa. Walang iba kundi si Bibang. Ayan po yun. So bago natin ipagpapatuloy ang ating usapan for today, ayan, na inaanyahan ko po muna kayo na pa-support naman po ang aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at mga hindi pa po nakapag-bell button dyan, click na po yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. And of course, mayroon din po tayong Facebook page. Ayan. Na kung saan nag-upload din po kami dyan akong anis ng Junakis ko, diba? Mga kuwila lang para naman iwas sa stress, yung mga ganun. At siyempre huwag nyo nang kakalimutan i-follow and i-share para mas marami makapanood. Sige na, pambugas-bigas lang po namin yan, Junakis. Diyos ko, pulit sa akala. At syempre, yan po, Bal Santos Matubang ating na vlog and Kalingap Ram. Huwag po natin siya nakakalimutan at ang lahat po ng Kalingap vloggers and din Kalingap reactors. So ngayon nga po, ipunta na tayo sa ating topic at kung saan, ayan, ang topic natin ngayon ay si Kaagapay. Yes, walang iba kundi si Kaagapay at isa rin po yan sa first batch. Ayan, makasama po yan nila Nathan Kit Vlog. So ayan, siyempre para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa po nakakilala, sa mga hindi pa kilala si Kaagapay, you know? So mayroon tayo ulit kunting video para naman magkaroon kayo ng idea kung sino ba talaga ito si Kaagapay. So ayan po, panoorin natin ang kanyang video, walang kukurap. Magandang hapon po, magandang araw mga Kaagapay. Nandito na naman muli tayo at gagawa tayo ng reaction video. Yes po, gagawa po natin ng reaction video ang isa sa na-vlog po ni Kuya Ka-Business na apo daw siya ng isang senator. Mga Kaagapay, napanood nyo naman po yung video natin na kinuha ko po yan sa channel po ni Kuya Ka-Business. Ayan, kung gusto nyo panoorin po yung whole video kasi may mga matas po yan, and nagkuha lang po tayo ng mga clips. Itan po natin na talagang wala pala siyang bahay, homeless siya, then doon lang siya sa tabi ng Jollibee. Doon din siya nagtitinda ng sampagita, and pangalawang ano rin po niya, ginagawa niyang parang racket din, yung pagiging parking boy. Kasi ayon nga kay Ka-Business, nakilala niya si tatay kasi nga si Alfredo pala, ay siya yung nag-ano sa kanya, nagparking doon, ng parking sa kila Ka-Business. Then binigyan pa yan ng pera ni Ka-Business, kaya binalikan daw siya ni Ka-Business kasi nga nakita niya na kahit paano ay deserve din tulungan si tatay, and natuwa nga daw sa kanya si Ka-Business. And yun nga, binalikan siya ni Ka-Business, ayan, kasama ang buong team niya. Nakabutan na naman nila na yun, nakaidlip nga doon sa upuan habang siya ay nagtitinda ng sampagita. So kung anuin po natin, hihimay-himayin po natin, ilan lang po yung makakabili kay tatay. Baka yung binibenta ni tatay, kuya pala, Alfredo, kasi wala pong asawa si Alfredo, single pa po siya. Tatay ako ng tatay, di ba? Single po si Alfredo. Ayan. So parang magkaedad lang kami, pero kung titingnan nyo, parang matanda na siya kung tingnan, di ba? So yun po, ilan lang yung mabibenta ni Tatay Alfredo ng sampagita. Baka hindi yan maubos yung 250 na sampagita na tinitinda niya. And ilan lang din yung binibigay ng mga tao sa kanya pag nag-assist siya sa parking booth, pagiging parking boy niya.
Minsan naabutan lang yan ng mga malaki na yung 10, gano'n. Pero may mga tao din naman na nagpapaabot ng medyo mga 20, gano'n. So, di natin pero maliit pa rin talaga. And yun nga ang nakakalungkot kasi wala siyang tulugan. And yun nga, pala siya ni, apo pala siya ni Blas Oakley. Ayan. Sa mga hindi po nakakakilala kay Blas Oakley, si Blas Oakley po ay isang kilalang politiko dati. Ayan, naging kalihim siya ng Department of Foreign Affairs sa ilalim po ng administration ni Ferdinand Marcos Sr. And ang maalala ko lang din po sa kanya, naging rin po siya, naging kalihim din siya ng DOLE or ng Department of Labor and Employment. And naging Assistant Secretary din siya ng DFA noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At isa rin po siya sa kilala, susulong ng mga karapatan ng mga manggagawa at ng mga migrante. Yun po yung naalala ko sa po ni Blas Oakley. So yun po. So yun nga nakakalungkot kasi kung isipin mo, masasabi mo na, apo naman siya ng apo siya ng senator or na isang mayaman kasi syempre mayaman yan yung lolo niya. So kung isipin mo, bakit ano kayang nangyari? Bakit ganyan yung naging buhay niya? So yun nga, nasabi nga rin niya na yung mga ari-arian daw ng mga lolo niya, ng lolo niya ay nabenta tulad ng pispa, nabenta. Then siguro siya yung nanay niya, mga magulang din niya ay naging kumbaga kung mayroon man silang negosyo or may sila dati mga ari-arian, baka nalugi na yon, binenta na rin. So itong si kuya ay siguro hindi rin pinalad, hindi rin nakapag-aral o hindi natapos, kaya diyan napadpad yan yung naging buhay So, niya. ayan na nga po mga kababayan. Siguro naman nagkaroon na kayo ng idea. Sino ba talaga yung Ite Echua? Si Kaagapay. Ayan, yan po yun si Kaagapay. Na kung saan isa lang po yun sa pioneer ng Kalingap. Kinuha ni Kuya Bal Santos Matubang para maging isang Kalingap partner charity vloggers. Yun po yun. Ay, alam ko yun. Alam ko yung diba? No? Si yun? Si Kaagapay. Di ba si Kaagapay, yan? First batch yung kasama nila Nathan Cute Vlog. Di ba? No? Kilala ko yun. Tapos, tawag nila doon Darius, dati Darius. Kasi nga, si Darius daw siya. Di ba? First batch yung first batch. Sa ngayon, walang iba. Siya yun si Kaagapay. At syempre naalisan din siya na Darius. Ayan kung bakit naalisan siya ng Darius. Dahil sa yung aso ni Kalingap Prab, Darius, ganun siya kung kumilos. Napakabagal. Kaya nabansagan siyang Darius. Wow! Ganon. Wow! Talagang inuubos mo yung mga batch nila na, yung first batch. Okay yan, Bibang. No, kahit wala gaano views, tuloy-tuloy ka na. Makakaipon ka rin yan sa sarili mong community, sarili mong solid viewers. Tuloy lang. Oo nga, Bibang. Tuloy-tuloy ka lang kahit wala gaano views. Tignan mo yan si Kaagapay, no? Kahit wala gaano views, tuloy-tuloy lang siya. Huwag kang nag-aaylo sa sa iba. Yung sa mga panilang sila. Hoy, Udang! Bunganga mo, magsisimula ka na naman. Naku, pigil-pigilan mo yung bunganga mo. Ang hilig-hilig mo talaga manilip sa iba, no? May size ka nga dyan, Udang. Ala, ang sasabihin ko lang po sana, wag lang siya tumulad sa iba natin yung pag-away. Wag dun tulad-tulad si Bibang. Iyon sasabihin ko sana. Wag siyang away-away, wag siya sali-sali sa viral. Wag siya sali-sali din sa away-away. Ganun. Hi, for your information, wala yan sa vocabulary ko. Ever pumagi sa utak ko yan na makisali dyan sa mga viral, mga issue na yan. Kasi ang gusto ko, kuwila lang and the same time, bawas yung mga stress, especially yung mga viewers ko ng mga OFW. Yun lang yun, good vibes lang. Ayoko na mga ganyan-ganyan mga bangay-bangay. Tama lang yung Bibang. Diba, kahit wala ka ganong views, tuloy-tuloy ka lang. Saan ba't papapunta at dadami rin yan? Tawag na wag ka lang makikisali doon sa mga gulo-gulo, mga away-away, mga ribatal-ribatal. At ikaw good vibes lang, yun ang gawin mo, tuloy-tuloy ka lang. Hayaan mo sila. Makakaipon ka rin yan, tuwala lang.
Yung kaya yung patok ngayon, Bibang, yung patok ngayon, mag-away-away, trending-trending, viral-viral, yun yung patok namin views. Naku, ano yung makipag-away-away, ganon. Pagdikit-dikitan sa mga viral, sa mga issue-issue, mga trending-trending. Ay, naku, tigilan nyo ako. Hindi ako sasali sa mga ganon-ganon. Kasi ano lang makakaito yung sarili kong viewers, sarili kong community. Diyos ko, baka maraming magalit sa akin yan kasi nakikisala ako sa mga ganon-ganon. O, di ba? Mas nasana yung mga viewers ko, mga good vibes lang. Dapat ganon, good vibes lang. Huwag tayo makisali sa mga ganyan-ganyan usapan. Kung gusto nila sila lang, makipag-away, makipag-argue, makipag-debate. Ay, ayoko sa mga ganon. Alisin nyo nga yung ganyang mindset, you know? Yung sisilipin yung mga ibang vloggers. Dapat umisip din kayo ng sarili nyo, umisip kayo ng sarili nyo kung paano tataas yung viewers nyo, paano dadami yung followers nyo, subscribers nyo, yung mga ganun, hindi yung kung talaga mahal yung mukha mo no? Imbis na mag-isip kayo ng sarili nyong kaparaanan para dumami rin yung followers nyo, silip-silip kayo sa iba. Sinabi ko lang naman yun sa'yo. Hindi ko naman sinabi na gawin mo. O, sabi ko lang naman, kung gusto mo lang naman kumita, kung gusto mo dumami yung views mo, ganon. Hindi ko naman sinabi gawin mo yun makipag-away-away ka. Bad yun, bad. Dapat tama ka. Good vibes lang, ganon. Happy lang. Naku, never kung gagawin niya. Kita nyo naman kahit wala akong views. Never ako nakikisali sa mga ganyan-ganyan. Kahit sabihin natin marami kang views, marami kang revenue pag ganyan. Tapos makikipag-away, ay ayoko lang ba? Mahisira lang ang kagandahan ko dyan. Naku talaga udang, ang sarap pasakan ng gilamiti ang buwanga mo. Puro kakalukuhan. Ayusin mo muna yung sarili mo, hindi mo yung sarili mo. Halika at tumawa ka, Nathan Cute Vlog ang magpapasaya. Handa rin tumulong sa mga kapwa, pagtulong sa nangangailangan di magsasawa. Nathan Cute Vlog ang hanapin